Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's been a year since ginawa ko yung last video ko. And that time is about pa siya sa internship ko. And right now, we are proudly to say na we are a finally licensed RadTech. So, I am a registered RadTech. So, ayan, ikukwento ko sa inyo. This is a story time, actually, and sharing my journey about what happened since, ayun nga, kakabalik ko lang ulit sa pag-YouTube, pag-vlogging, ganyan. So, ayun. Please don't mind my towel and this jacket kasi nga, nandito ako sa kwarto, yon. And finally, nakapag-gamit na rin ako ng wireless microphone kasi ang hirap mag-vlog dito sa kwarto. Gawa ng marami kang noise na maririnig. So, ayun. And without no further ado, I'm so excited to share my journey with you. Guys, let's get started! So, this time is story time muna, guys. Gagawa na lang ko ng second part video about sa how I passed my board exam, you know. Kasi hindi ako nakapag-prepare doon. Hindi pa ako nakapag-prepare. I mean, marami akong notes na ginawa, everything through Chenes about sa journey ko that time, na paano ko napasa yung board exam ko, you know. But this is just a highlight of a story. Why I take my board exam, how did I decided to come up na mag-take ako ng board exam. Nga ba? So, yun. So, here it is. Okay. So, I prepared 3 questions dito lang sa tablet ko. 3 questions, sasagutin ko muna before ako mag-share sa inyo ng story. So, number 1 is, when did you take your board exam? So, kailan nga ba? So, I take my board exam last year, 2024. That's when I decided. Second question is, how did you decided? Paano nga ba ako nag-decide na mag-take ako ng board exam? And also, this is the first highlight of the story. So, ano nga yung question? How did you decided? So, paano ako nag-decide? So, nag-decide ako na mag-take na ng board exam. Ganito, 2023, July, graduate ako ng college. Tapos, hindi ako nag-take agad ng board exam ko. The reason why is because dami nangyari that time. Lalo na, yun yung pahupa na yung that time yun yung pahupa na yung pandemics. Tapos, grabe, we are lost financially. Tapos, hindi ko alam din yung gagawin ko. And, eto, medyo dramatic yung story. Yun nga. Pero, yun. So, I decided na 2024, mag-take na ako. Because there is someone, this person, na talagang in-encourage niya ako. And, hindi niya ako, kumbaga umiyak ako noon. Kasi, that's what happened eh. Ayun. So, third question muna ako bago ko ilathala. Tagalog ng Tagalog. Bago ko ibigyan ng details yung story journey. So, the third question, ito na. Madalas na tinatanong ng mga tao, is the board exam hard for you? So, ang masasabi ko lang ay wala pong madali. So, kung tatanungin niyo rin ako, per cluster kasi siya. Cluster 1, 2, 3, 4, 5. 2 days. Hindi ko masasabi sa inyo na madali yun. Kasi it depends. Paano ka nag-review? Nag-aral ka ba mabuti? Ang daming questions. So, and iba-iba tayo. Iba-iba tayo lahat ng ways on how we deal on our studies. And iba-iba rin yung situation natin. So, it depends. But, ang masasabi ko lang is wala talagang madali. Lahat ay mahirap. So, kung
Kung ito ay madali po, dapat hindi na ako nahirapan mag-desisyon kung magte-take ba ako ng board exam o hindi. Dahil kung natatakot ka mag-fail, well, the thing is, the board exam is not for you. Kasi po, it's a risk-taking. Kailangan mo mag-risk talaga. Then if you want to, get on the top, or maabot yung gusto mo, is you really need to take a risk. So, don't be afraid on failure. Be afraid when opportunity comes and you don't grab the opportunity. Okay? But anyway, minsan isa pa yung kataga ko nung sinasabi ko sa sarili ko na you don't grab the opportunity. You do the opportunity. Kasi pag rinab mo lang siya, tapos sapiltan lang, parang hindi mo naman ginagawa with your heart yung bagay na yon or yung sitwasyon na yon, parang burden lang siya sa'yo, I think mas mahirapan ka. I don't know kung nagigets mo, pero I'm trying na mas i-elaborate siya sa inyo. So, ayun. Ito na yung story time. So, 2023, I graduate my college. Bibilisan ko na lang din. Basta yun. Di ko naman totally bibilisan, guys. Basta, ibibigay ko yung buong details ng journey ko. So, 2023, I graduated July on my school. It's Emilio Aguinaldo College in Manila. And then, I didn't take my board exam. Kasi, yun, struggle kami ng family ko. Because I badly want to do a review center. I mean, I want to study in a review center. Kasi, pandemic nga. So, third year college of pandemic, so, online classes, kanyan. Ang hirap, kasi third year college, puro doon yung mga major subjects ko and all. So, gusto ko talaga mag-review center because I don't trust myself. And gusto ko, mag-one take lang talaga ako sa board exam. Sino ba namang hindi, diba? Tapos, after that, after ko makagraduate, actually, before ako makagraduate, umiiyak na ako kasi, paano ko mag-take ng board exam? Paano ko mag-take na ba talaga ako? Ang dami nag-encourage sa akin, Pero, parang wala. Parang akong hangin na kasi, hindi talaga ako sure at that year. So, ang ginawa ko, nag-pray po ako, I pray to God, tapos, nilapit ko na lang yun sa Kanya. And then, I graduate. After a month, nagkaroon ako ng work. Hindi as a rad tech, nag-work ako as an encoder sa isang clinic. Tapos, after nun, nagmuni-muni na ako, nag-enjoy muna ako, ganyan. But still, doon yung mindset ko na, okay, mag-take ako ng board exam. Or baka hindi na lang, gano'n. Pagdating ng December 2023, ayun na, nag-decide na ako, nag-isip na ako. Sabi ko, mag-take ba ako kasi next year na yung board exam. 2024. Once a year lang ang board exam ng RadTech as of now. So, ayun. Kaya maganda, one take lang talaga as much as possible. And then, noong December, pagdating ng December, talagang nag-iisip na yung utak ko. Sabi ko, ano ba? Anong gagawin ko? Mag-take na ba ako ng board exam or hindi pa? Tapos, may nangyari na namang circumstances. So, parang sabi ko, ayoko na mag-take ng board exam. I need money. Kailangan ko na mas higher paying salary, ganyan. So, naisip ko mag-apply na lang sa mga other works, ganyan. Hindi ko natutuloy yung course ko na RadTech. Ayoko na mag-continue dito. Okay na ako dito. After that, January po, kasi nahirapan ako maghanap ng work. January, na-encounter ko tong person na to. Malapit siya sa heart ko. She's a woman, and I love her thinking, I love her mindset. Very valued woman, ganyan. Alam mo ba, umiyak ako during our conversations. Sabi niya sa akin, mag-take ka ng board exam.
Dinedevelop din yung character, ganyan. Tapos ako, I feel so weak. Parang I feel so lost, I don't know what to do. So, umiyak ako, like parang sabi ko, kasi, magtitake ako ng board exam ko. Tapos, wala akong sasahurin. I don't have salary, I don't have money, at all. Sabi ko, so, hindi pa ako nakakapag-final decision in January. Pagdating ng malapit kasi, merong isang review center. So, ako nag-come up na lang ako sa mag-save ng money, ganyan. Basta nag-save ako ng money kasi baka mamaya mag-take na ako talaga ng board exam, ganyan. Yung money na yon, sinisave ko, is para lang sa review center. And, nagkulang pa nga yun. May mga tao na nag-help talaga sa akin. Mother ko, boyfriend ko, ganyan. Tapos, pagdating, before June kasi start ng review center, online muna. Pagdating ng before June, so April muna, chilling vibes pa po ako. So, namamasyal pa, ganyan ang person. Pagdating ng May, before June, ayan, may kinausap akong friend, ayun. Tapos, tinatanong ko siya regarding sa review center, na nagtatanong na ako, ganyan. Sabi ko, sige na, magtitik na ba talaga ako, Lord? Tapos, pinag-pray ko, nilapit ko lang talaga siya sa Lord. Sabi ko, okay, sige, magtitik. Sabi ko, Lord, magtitik ako ng board exam. Wala akong kikitain. Back to zero ako. Wala akong money, ganyan. Bahala na po kayo sa akin, to my family. Binigay ko na lang sa Lord. Pinagkatiwala ko. Yung journey ko, nag-take ako. Nung nag-struggle ako, sa bahay kasi namin, there's no, wala akong sariling kwarto. Sobrang gulo, messy, I don't know. Wala rin akong area na mapag-aaralan, mapag-reviewhan. Kulang ako sa mga resources. So, ang ginawa ko, so, I have money, kaya ko pa naman na bumili ng tablet. Sa January, bumili kasi akong tablet ko. So, nandito lahat ng reviewers ko, ganyan. Talagang tsinaga ko yung pag-review here kahit na maano sa mata, malakas makaling. Tapos, uwian ako, ganyan, from my tita's house, my boyfriend's, sa family ng boyfriend ko, naikikort ako sa boyfriend ko. May table siya doon ako. Tapos, uwi na naman ako ng gabi. Everyday, ganun ang setup ko. Tsinaga ko yun, hinigpitan ko yung sarili ko. Hindi ako nagmumall, yung mga ginagawa ko. Kaya rin ako pa-review center talaga na din. Kasi, ang tagal ko rin nag-stop. So, kailangan ko ma-refresh. And then, ayun, pinagkatiwala ko lang sa Lord. And finally, yeah. Ako po ay nakabasa ng board exam. 1 take lang. So, ayun. Yun po yung aking journey. That's my journey for my board exam. And one thing my advice, if you are right now listening to me, and you are struggling kasi wala kang pera, wala nagsusupport sa'yo, you don't have a room like me, wala kang sobrang gulo sa bahay nyo, chaos, everything. You know what? Listen to me. You don't need other people para lang makapag-decide ka. Dapat marunong ka mag-decide sa sarili mo. Kasi pag hindi ka marunong mag-decide sa sarili mo, one thing na ang journey ng board exam na pinigay sa akin ay, you should know, dapat alam mo kung ano yung gagawin mo. Listen to what you feel. You know, alam ni Lord kung ano yung laman ng heart mo. And cry out lang lahat ng battles mo through prayer, ganyan. And one thing ma-advise ko sa'yo is pray talaga. Sobrang pray. Damihan mo. Laliman mo. Ibabad mo ng panalangin. Pangalawa,
wag ka agad mag-give up. Third, seryosohin mo to. Kasi, kung gusto mo one take lang, it's better to, um, to take a risk ng, alam mo sa sarili mo na binigay mo yung best mo, kesa sa, ay, sana ni-review ko pa to. Ay, sana inaral ko pa to. Ay, sana binigay ko yung best ko. Parang hindi ko pa kasi nabigay eh. Yung ganon, yung mga ganong moments, that's the one thing na ayaw natin gawin, ayaw natin magkaroon ng regrets. So, you're the person that watching me right now is, hindi lang, ang masasabi ko sa'yo, hindi lang ikaw nag-iisa na nakaka-experience ng mga ganyang problema. Other people also do, baka mas malala pa nga, pero nakapasa ng board exam. So, ayun lang. You can guys message me on my Instagram if you have it. If you want something like advice or questions regarding RadTech, kanya. So, ayun guys. Thank you for watching. I hope na marami kayong napulot in this story. So, yun. Thank you so much for watching. See you on my next video, guys.